Matapos binigla ng Indonesia ang mga kapitbahay nito sa Asia kaugnay sa pagbili nito ng dosi-dosi ng J-10 fighter jets mula sa China, lumabas ang mga espekulasyon na isa itong bagong estratehiya ng China para sakupin ang economic at military influence nito sa buong rehiyon. Nitong linggo nang kinumpirma ng Indonesia ang pagbili ng Chingdo J-10 fighter jets mula sa China sa isang deal na nagkakalaga na tinatayang $9 billion na kumakatawan sa pinakamalaking nag-iisang military acquisition ng bansa at ang una nitong panguling order para sa kagamitang militar ng China. Ang Indonesia ang pangalawang dayuhang bansa na gagamit ng J-10 pagkatapos ng Pakistan sa umiiral ng mga pangako para sa Boeing F-15EX, Dassault Rafale F-4 at 5th generation Turkish Kaan fighter jet. Ang Indonesia ay gumagawa ng magkakaibang diskarte sa pag-modernize ng mga fighter jets nito. Sinabi ng Ministro ng Depensa ng Indonesia na si Safri Samsudin na ang J-10 ay lilipad na sa Jakarta sa lalong madaling panahon pagkatapos kumpirmahin ang $9 billion sa pagbili ngayong linggo. Bagamat ang mga detalye ay hindi pa pinal, sinabi ng Ministro ng Pananalapi ng si Purbaya Yudhizadiwa na ang kasunduan ay maaaring magsasangkot ng hanggang 42 J-10 fighter jets upang sumali sa mabilis na umunlad na Air Force ng bansa. Ayon kay James, ang Ministry ng Pananalapi ng Indonesia ay nakakuha ng hanggang $1.6 billion sa mga dalawang pautang para sa unang tranche. Ang isang liham ng Ministry na nagsasaad ng pagpupundo ay gagamitin para sa J-10B na variant, isang pag-upgrade sa batayang modelo ng J-10 ngunit kulang sa mga advance sa sistema na makikita sa J-10C. Ang pagkuha ay malamang nakasama ang mga armament, kabilang ang PL-10, PL-12 at PL-15 missile systems. Ang Pakistan ang naging unang dayuhang operator ng J-10 matapos ang unang paghatid nito noong 2022 upang palitan ang tumatandang Mirage fleet nito. Nagtatampok ang J-10C export variant na ito ng ISA radar, modernong avionics at PL-10, PL-12 at PL-15 missile system. Ipinakalat ng Pakistan ang mga jet laban sa India noong unang bahagi ng taong ito at inulat na nagpabagsak ng maraming Indian Rafale fighter. Minarkahan din nito ang unang pagkakataon na ang J-10 ay nasangkot sa isang aktibong sitwasyon ng labanan at mahusay itong gumanap para sa hanay ng presyo nito. Ang China ang ika-4 na pinakamalaking exporter ng militar sa mundo, bagaman hindi pa sa kalahati ng mga export nito ay napupunta sa matagal ng kaalyado nitong bansa na Pakistan. Dati itong nakikipag-usap sa Iran para sa hanggang 150 J-10 fighter jets, ngunit hindi natuloy ang deal dahil sa mga hindi pagkakasundo sa pagpepresyo. Sa kabilang banda, sinabi ng China na bukas ang kanilang bansa sa Pilipinas na katulad din sa deal ng Indonesia na may kasalukuyang gusot din sa karagatan sa South China Sea at sa West Philippine Sea. Sinabi ng kanilang state-owned media na The Global Times handa umanong magbigay ng magandang deal ang China sa Pilipinas sa mga fighter jets ito katulad ng sa Indonesia. Maaari nilang gawin ito sa pamamagitan ng ilang mga kondisyones. Hindi man bilanggit sa naturang artikulo pero sinabi ng ilang mga defense expert na ang kapalit nito ang pagluluwag ng Pilipinas sa mga karagatan na mayroong gidwaan sa China, lalong-lalo na ang tatlong pinakamainit sa ngayon ang Pag-asa Island, Iscoda Shoal at Bao de Masinloc. Nakasaad sa nasabing artikulo na pwede magbigay ang China ng libreng 20 mga J-10 aircraft bilang pagpapakita na hindi tinatalikuran ng China ang pagkakaibigan ng dalawang bansa sa kabila na masagupaan nito sa mga barko ng Pilipinas, partikular na sa West Philippine Sea. Samantala, sinabi ng Sandatangkas ng Pilipinas na wala pa silang may natatanggap na anumang offer na nasabing mga fighter jets mula sa China. Pero, iginigiit ng ahensya na firm ang kanilang desisyon na kukuha lamang sa mga kaalyado nitong bansa para sa kanilang mga requirements mula sa Philippine Air Force, Navy at Coast Guard, kabilang na ang self-defense posture ng pamahalaan para sa patuloy na modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines.